Bata pa lang, mahilig na ako sa arts at sport. Simula high school hanggang matapos yung senior high, volleyball player ako. Naging interesado din ako sa running, cycling, at sinimulan kong i-vlog yung mga ginagawa ko, pati yung pagpipinta ng sapatos, pang bike bilang negosyo. Malaking tulong yung pagiging athletic ko dahil dito mas naging disiplinado ako sa pag-aaral at hindi ko inaasahan na napabilang ako sa top 10 ng mga pumasa sa dentistry licensure exam ngayong taon. Ako po si Rowie Marquez at ito po ang kwentong kabarangay ko. Kabarangay natin. Hello po sa mga kabarangay ko. Magandang umaga po sa inyo. Yes! Naririnig pa si Rowie? Malinaw ba si Rowie? Good job! Naku naman ang husay mo unang-una. Bago natin pag-usapan yung napakaganda mong hindi maano yan eh. Kasi talagang pang-race. Pahingin nga ng pader dito. Pwede mo pakahingi ng pader. Hindi, joke lang. Ito na. Top 7 ka raw sa dentistry licensure examination. Kailan yan? May po yung theoretical and then June yung practical phase po ng board exam. Then June 11 po lumabas yung results. So last month lang po. Yes! Gaano ba kahirap ang pagtitake ng mga ganyang klase ng mga exam? Kasi friend, di ba? Meron tayong mga board exam, mga ganyang klase ng exam. Ano bang naitutulong sa inyo? Bilang, halimbawa ikaw, magiging dentist. Ano ba naitutulong sa iyo nito? Yung board exam po kasi ng dentistry, 5 days po siya. So, yung theoretical po niya, 3 days, and then practical po is 2 days. So, mahirap po siya kasi hindi lang po siya puro sulat, puro utak. Meron factor din po yung kamay po. Oo. Okay, at kumusta ang ilang oras pa yung exam na yan? Anong oras ka naghanda? Di ba? May mga maaga, ganyan, ganun ba yung paano ba? Mga 3 a.m. po, 4 a.m. Ay, wow! Nandun na po kami sa testing site. Nag-aabang na po kami mag-open yung gate. Opo. And then, natapos po siya ng 4 p.m. And then, kinabukasan ulit day 2 hanggang 8 to 4 din na naman po. Pero yung pag-aabang po namin sa gate, maaga pa. Pero worth lahat, diba? Number 7, nasa ikapitong pwesto. Palapakan! Ito ba talagang goal mo? Yung makapag-place ka, pumasok ka sa top 10? Sa totoo lang po, hindi po eh. Walang expectation. Hindi mo pre-measure ang sarili mo. Opo. Ang gusto ko lang po, tsaka ng family ko, makapasa lang po okay. Totoo naman. Opo. Tsaka, ano rin po parang naisa-isip ko din po, naku, kailangan kong pumasa kasi pag hindi, baka sabihin nila, yan, bike ka kasi, takbo ka kasi ng takbo eh. Pero ito nga ginawa niya. Pero for me lang, itong ginagawa niya ngayong pagbabike, my friend, tama ka? Go. Tama yung ginawa niya. Ito pa ang ginawa niya. Day before yung exam. Yes. Whereas yung iba, papahinga na. Tumakbo pa. Yes. Tumakbo pa. Paano mo naman pinasok itong pagbabike mo? Mahirap din to, ha? Opo. Na-inspire po ako sa kapatid kong lalaki. Siya po yung nag-start ng shoutout pagbabike. natin yung pangalan ng kapatid ko lalaki. Kapatid ko si Bok. Nasa bahay lang po siya. Tulog. Shoutout. Oo. And then, ano yung na-discover mo sa biking?
na-discover ko sa biking, siguro po yung pahinga na dulot po ng biking, running. Parang mas nakiklear po yung utak ko. Parang mas magpa-function yung utak ko kapag nasa labas ako. Oo. Kasi di ba di ba may nare-release na endorphins, tapos nagiging active yung brain mo, nagiging, hindi lang yung katawan mo, di ba? Ito ba yung nakikita mong ginagawa mo? Long after isa ka ng professional, sa meron ka ng trabaho, tumatakbo ka pa rin ba o nagbabiking? Oo naman po, hindi ko po nakikita yung sarili ko na hindi po ako nagbabike or tumatakbo sa umaga, hindi po ako gigising. Parang hindi ko po kaya, parang mas dun po. Papunta na tayo dun sa labas. Halika rito tayo sa harapan. Baka pumunta na tayo sa kusina. Dito na tayo sa may... Dito na tayo sa terrace. Sa terrace lang tayo. Alam mo bakit? Tumatakbo eh. Kaya nga! She cannot stay put. Hindi mo siya pwedeng i-contain sa isang lugar. Totoo yan. Ang usay mo na tumakbo ka pa, tapos nag-exam ka pa. Siguro yung adrenaline mo taas-taas. Sa totoo lang po, nagamit ko po yung adrenaline ko sa practical exam. Yun! Yung day 2, yung last day po, parang ang bilis ko pong kumilos. Tapos, hindi po ako nag-CR break. Talagang focus po dun sa exam. Okay. Magkaiba ba ang fulfillment sa biking at running or almost pareho lamang? Sa totoo lang po, mas nakakapagpahinga sa bike. Kasi kapag bike, tas downhill, mas nakakapag free wheel po, di ba po, may pahinga. Pero sa bike po, kahit anong gawin, kahit... Sa run. Sa run po pala, opo, wala pong pahinga. Oo, dire-diretso. Ano na ang pinakamahaba mong marathon na sinalihan? At half marathon pa lang po. Half marathon is 21 kilometers po. Ano ang goal mo sa running? Siyempre po, mag-42 yung full marathon someday. Balak mo bang mag-abroad? Di ba may mga ganun, my friend? May mga ganun, yung mga competition. Boston, di ba, sa Paris ba meron? Meron. Biking ang Paris, no? Anong ano doon? Pag pinalad po, plano ko po ngayon, since tapos na po yung school, mag-focus din po ako sa seryosong coaching, yung ano na po. Kasi po, ano lang po ako, full-time student, tapos part-time athlete. So, try ko po ngayon na medyo i-full-time yung ano. Kasi may mga full marathon eh. May mga full marathon. At narinig mo sinabi niya, gusto niya rin maging coach. Correct! Diba? Kinukumpleto niya talaga. Diba? Duathlon, triathlon. Nasa isip mo rin ba itong mga to? Nagduduathlon po ako. Triathlon po, I tried once, kaso yung malabo po yung mata ko. Malabo yung mata mo. Siyempre Kaya yan. Kaya, sige po. Magpa-practice na po ako. Ikaw pa ba? Alam nyo, pag nakita nyo po siya sa malapitan, ang ganda niya. Matalino, athletic, kind. Bakit? Namin nasasabing kind? Kasi iniisip po, di ba, my friend, gusto niya mag-coach para maipasa niya ang kanyang mga natutuhan. Di ba? Napakagaling na bata. Business-minded pa! Tama. Girl, kinuha mo na lahat. Anong business ba itong sinasabi mo? Nagsimula po ako sa shirt printing business. Oy, okay. 15 years old po ako. Wow! Naman Sino ako po, nag-introduce sa'yo niyan? yung mother ko po, mahilig po kasi ako sa arts, bata pala. Ayun, Sinuportan po ako ng mother ko na, sige, ito pampuhunan, balik mo na lang pag kaya mo nang ibalik. Ganun. Naibalik mo na ba? Naibalik naman po. Magkano pinuhunan mo? Siguro po 15 tsaka 10, so mga less than 30 po yung... Tapos kung hindi ako nagkakamali, drawing ka rin sa mga sapatos. Apo. Magkano ang mga pa-commission sa t-shirt halimbawa at sa sapatos? Sa sapatos po, starting price po ng design 1.5, full shoes na po yun, right and left. My friend, eto na ipapakita sa atin ni Kuya Tony Pet Eto itong na. mga ginagawa mo. Oo, dahil bida ang ating kabarangay, ibibida rin natin ang kanyang mga achievement. Tingnan niyo naman, diba? Yeah! Napakarami mga medalya, mga tropeyo. Hindi ba? Diba yan yung mga half marathon na mga finisher medals niya. Siyempre, lahat nagkikinangan ginto. Ang ganda rin ng sapatos. Ayun yung artwork niya. Oo, siyempre bukod sa mga tropeyo, ito ang kanyang sapatos, ginamit niya sa kanyang mga matatagumpay na mga event, di ba? Yung mga running at mga sports event niya, di ba? Nakaka-proud, di ba? Proud na proud ba kayo? Yes! Naman! Ang mga sabi namin, it's you already. Yes, she is. Eto na ang last naming katanungan sa'yo. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan na ikaw kasi para ang daming gusto mong gawin sa buhay pero pinabalansi mo pa rin. Ano ang may papayo mo sa kanila? Ang may papayo ko po sa kanila, lalo po sa mga student athlete, tuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Kasi wag po natin kulungin yung sarili natin sa school. Ang tagal po natin mag-aaral at marami pa po tayong magagawa. Love, Tony Pet, and everything.